Hi guys, magandang umaga. Ako nga pala si Lilan, isang OFW dito sa May Jeddah. At tuwing bakasyon at nagkataong ako'y nasa Pilipinas, ako'y naman po isang magsasaka. At dahil sa lakas ng ulan kagabi, heto, inasikaso na ng tatay pagpapauma. At para matapos agad ang pagtatrabaho at matapos ang pagtanim, nag-alok na si Papa ng magmamakina ng mga lupain. Dalawa nga pala ang inalok ni Papa na magmakina ng aming lupain para daw matapos agad ang pagtatrabaho. Kahit nga walang tigil ang ulan, patuloy pa rin ang pagtatrabaho para lang matapos ang pagtanim sa ngayong araw. Bali, 4 yung inalok namin para lamang matapos yung pagtatrabaho at matapos ang pagtanim. Ayun guys, naririnig niyo ba yung tunog ng makina? Yan ang lagi naririnig dito kapag taniman na. Halos lahat kasi dito nagtatanim na kapag tagulan na. Dito kasi sa amin mahirap yung tubig. Wala pong patubigan rito o yung irigasyon na binibigay ng gobyerno. Ayan naman si kuya nag-aayos ng pilapil para pag lumakas yung tubig or yung ulan, hindi lalabas yung tubig sa aming sakahan. At syempre para maayos yung daanan kapag bibisitahin ang palayan. Ganyan kasipag yung mga nagtatrabaho kay Papa. Halos natapos nila sa buong araw. Kailangan kasing madaliin para at least makahabol sa tagulan or hindi maabutan ng tag-init. At yan naman yung dalawang masipag na kuya. Sila nag-aayos ng lupa para mapantay ito. After kasing madaanan ng makina, so kailangan pantayin ng lupa. Dahil ang pagtatanim nito ay gagawing sabog lang. Sabog means yung isasabog lang yung palay seeds sa buong lupain. Hindi po siya yung tanim na itatarok or yung ituturok yung palay na or yung buhay na palay sa lupa. So yung pagtatanim dito is diretso po sa lupa, so isasabog lang. So kaya kailangan pantay yung lupa at walang tubig at malinis yung lupain. So ayun guys, i-fast forward na natin. Bilisan natin si kuya. Ayun, nagmamadali na. At ang galing kasi nakiayon yung panahon, hindi masyadong mainit. So yan naman si kuya, hila-hila yung tabla para lamang mapantay ang lupa. Hanggang sa dulo yan, papantay niya talaga yung lupa hanggang matapos yung lupain na yan. Grabe no, ang galing nila. Ang ganun sila kasipag para lamang matapos ang mga trabaho. Naalala ko pa nung bata ako, nung college ako talaga ang nag-aararo niyan. Ayan guys, minamano-mano ko talaga yan hanggang matapos yan. Grabe, gamit ko pa yung araro nun, tapos yung kalabaw namin. Ako lang talaga mag-isa gumagawa nun para lang matapos yung trabaho. Minsan nga, nag-a-absent na lang ako sa school para lang makapagtrabaho at matapos ang mga pananim. Halos ang hirap kasi nung buhay noon. Wala kaming pambayad sa makina, so kaya mano-mano ang ginagawa ko yun. Yung binubungkal yung lupa gamit yung araro at yung kalabaw. After nun, susuyuri na siya para lang mapantay ang lupa. Yung mga panahon na yun, grabe nakakamiss at super saya, grabe. Kasi minsan hindi ko maisip na natatapos ko na ako lang mag-isa. At pagdating ng pag-apply ng fertilizer, ako din yung gumagawa no. Minsan nga, naiisip ko bakit kaya ko yung time na yun gawin yung lahat ng trabahong yun. Yung mga panahon na yun, katulong ko pa yung lola ko at yung lolo ko. Ayan guys, balik tayo dito. So ayan, ready na yung palay. Siya nga pala guys, pinatubo na yung palay para at least pagsabog niya, nakadikit na siya sa lupa. At mabilis siya agad natutubo. Ibig sabihin, kakapit agad yung ugat sa lupa. So ganyan pala guys ang pagsabog ng palay. Dapat tikit-tikit siya. So it means hindi dapat kumpul-kumpul. Kailangan talaga masabog yung lahat ng palay sa lupain. At dapat wala talagang maiwasan na espasyo na hindi mataniman. Kasi hindi maganda kapag may naiwasang space or lupa na walang tanim. Pirang bulanan mo na po. Pirang bulanan mo na bago ka. Tulungan mo. Tapos na din. Ayun guys, patuloy ang pagsabog ni kuya. So ganyan yung method ng pagsabog ng palay. Kailangan talaga unti-unti lamang para at least hindi siya kumpul-kumpul. Ayan, tignan nyo po. Ganon kahirap magtanim ng palay para lamang at least may maanihin at may maisasaing sa darating na panahon. Minsan may time na dadaanan pa rin ng bagyo. Mga ilang beses na din kami nadaanan ng bagyo. Kasi dito sa Bicol, halos daanan palagi ng bagyo. Minsan walang naani kapag nadaanan ng bagyo. So ayan, halos patapos na si kuya. Ayan na po. So natapos na lahat. So yan ang itsura kapag natapos ang nataniman or nasabugan ng palay. Ayan guys, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo sana pong kalimutan i-follow ang aming account. Salamat. God bless you all po. Bye bye.